Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tiangco na muli maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Una natin siyang nakilala sa kanyang mga awiting Nasaan ang Liwanag at Bawal na Gamot. Mga kantang hindi lamang sumikat at tinangkilik ng libu-libo niyang mga tagahanga, kundi sumasalamin rin sa tunay na kwento ng kanyang buhay. Bata pa lang siya nang mawalan siya ng paningin. Isang kapansanang hindi naging hadlang upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Mga pangarap na bigla ring magwawakas nang maganap ang isang malagim na aksidente. Pero sa kabila ng kanyang pamamaalam, iniwan naman niya sa atin ang mga awiting patuloy na magsisilbing tanglaw, magbibigay pag-asa, katulad ng kanyang maikli ngunit mayamang talambuhay na inyong matutunghayan at siguradong kapupulutan ng mga aral. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Willie Garte. Bawat saro na isilang may sariling kapalaran, at nang ako'y magkamalay, wala sa akin ang paningin. Bakit ito ang palad ko? Luha ang siyang nakakamit. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Nasaan ang liwanag? Si Willie Garte ang kauna-unahan at tanging singer na bulag na sumikat sa bansa. Pero lingid sa kaalaman ng nakararami, hindi isinilang si Willie na bulag. Tulad natin, minsan din niyang nasilayan ang liwanag. Sige na! Sige! Woo! Woo! Kuya Rolly, saan po ba dyan yung Maynila? Ay, naku naman, Willie. Ayan ka na naman sila pupunta tayo dito. Yan palagi ang tanong mo. Alam mo, kung hindi lang kita pinsan, hinulog lang kita doon dahil sa kakulitan mo. Grabe ka naman. Nakalimutan ko na saan ba talaga dyan yung Maynila? Sige na nga. Dun sa malayo. Dun ang Maynila. Siguro, kuya. Ang ganda-ganda ng Maynila. Nabasa ko kasi sa comics eh. Alam mo, madami daw dong jeep at saka kalesa. Parang ang kulay-kulay na Maynila sa comics. Marami daw dong tao sa Quiapo at saka sa Recto. Alam mo, kuya, balang araw, makikita ko rin ang Maynila. Eh, ano namang gagawin mo sa Maynila kung sakaling makapunta ka doon? Alam mo ba ang Maynila, ibang-iba kaysa dito sa atin. Eh, syempre, ano pa ba, kuya? Eh, di maging singer, di ba? Katulad ng idol kong si Victor Wood. Victor Wood ka dyan, ha? Ano ba, kuya? Wala ka bang tiwala sa akin? Ano naman, turo may tiwala ako sa'yo. Turo, pinsan mo ako, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako na balang araw, magiging singer ka. At balang araw, makikita mo na ng Maynila. Talaga? Oo naman. Eh, pero ayoko naman pumunta ng Maynila na nag-iisa, no? Gusto, kasama kita, kuya. Boy, bulero ka, bulero. Hindi na! Sino nagturo sa inyo? Wala! Ay, ikaw! Ang sakit ng ulo ko! Ngunit isang mabigat na karamdaman ang tuluyang magpapabago sa kapalaran ni Willie. Dok, ano po magiging lagay ng anak namin? Tatapatin na kita, Ising. Dahil sa tigdas at sa taas ng lagnat ni Willie noong 1 linggo, naapektuhan ang mga mata niya. Hindi kita maintindihan, Dok. Mabubulag na ang anak niyo. I'm very sorry. Dok, hindi totoo yan, Dok. Dok, bata pa ang anak ko. Hindi siya pwede mabulag, Dok. Nay? Ano pa nangyayari? Wala, anak. Sige, tulog ka na kasi kailangan mo ng pahinga. Nay,
Ano po yung sabi ng doktor po sa mga mata ko? Bakit po nalalabang paningin ko? Anak. Sa inyong mga magkakapatid, ikaw ang nakikita kong pinakamatapang. Kaya kahit anong mangyari, alam ko malalagpasan mo yan. Ano po yung sabi ng doktor na mapupulag ako? Kumaawa sa anak ko. Nandito lang kami, hindi ka namin hihingin. Nay, ano po ang ibig niyo sabihin? Hindi na po ako makabasa ng comics. Hindi ko na po makikita ang kalesa. Hindi ko na rin po makikita ang Manila. At Nay, hindi ko na rin po kayo makikita kailanman. Anak, anong gagawin mo? Nay, magtatrabaho po. Di ba ako naman po yung taga-Wales? Pero anak, may sakit ka. Nay, nawala lang naman po yung paningin ko. Di naman po yung mga kamay ko. Nabulag lang naman po ako eh. Di naman po porket bulag po ako. Magmumukhang inutil na po ako. Nay, gusto ko po maging normal. Nay, kahit hindi na po makita. Nay, bakit po kayo umiiyak? Hindi ako umiiyak. Nay, sigurado po, di na po makita. Nay, huwag po kayo mag-alala sa akin. Lalabanan ko po ang kapansanan ko. Pinapangako po yan, Nay. Nay, sige po. Magpapatuloy ko na po yung pagwawalis ko. Kanin ko ba? Oo, ako pa. Oh, kanan. Saan? Teka. Ayan na yun, sige. Huwag mo naman apakan tsinelas ko. Hindi ko siya makita, Maris eh. Ayan, kanan. Ayan. Diretso. Ingat ha, may puno. Ingat. Ingat. Ayan. Ayan. Sige, dito tayo. Teka lang yung chinelas ko. Ano nangyari? Ayan. Kuya, nandito na ba tayo? Oo naman. Kuya, saan ba dyan yung Maynila? Doon. Doon? Ano, Maynila? Kuya, anong kulay ng ulap ngayon? At saka langit. Siguro, kulay asul pa rin hanggang ngayon yung langit natin. Siguro, tumatango ka ngayon, kaya hindi ka makasagot. Siguro, ang ganda-ganda ngayon ng langit. Kuya, O ano ka ba? Hindi kita iiwan. Kahit kailan. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ito. wow, ano yan? May sorpresa ako sa'yo. Ano ito? Ukulele. Pasensya na. Yan lang nakayanan ko eh. Di ba sabi mo gusto mo maging singer balang araw? Yan ang gagamitin mo para sumikat ka. Kuya, salamat kuya. Sige, subukan mo.
Itong pag-ibig ko, ibibigay sa'yo. Hindi magbabago, totoo. Willie. Pinsan, Oh, kanina pa ako naghahanap. Dito ka lang pala. sandali lang. May binubuo lang akong kanta. Mamaya na yan. Kailangan ka sa club. May sakit kasi yung singer ni Mang Dado. Ha? May sakit? Oo. Ibig sabihin nun, pakakakantayin niya na ako? Yun ang nga balita eh. Halika na. Napanintiman ka na. Oh, Hanggang sa lumaki, hindi na nalunasan ang Wala na. pagkabulag ni Willie. Ngunit inagawan man siya ng paningin, taglay pa rin niya ang hilig sa musika. Dali, babalita ako sa dali. Willie. Oo, dyan. Sinay? Oo, dyan. Tanda. Nay? Tay? Ba't kayo nakapasugod? May problema ba? Hindi, wala. Ito kasing nanay mo hindi makapaghintay. Gusto ibalita na kagad sa'yo yung tungkol doon sa natanggap namin. Anak, sigurado matutuwa ka. Kasi kaninang hapon may dumating na telegrama galing Maynila. Kasi daw, meron daw isang producer na nakarinig ng demo tape mo at gusto ka raw makita at marinig ng personal. Sa Maynila? Oo, sa Maynila. Pinsan, narinig mo yun? Makakarating tayo Maynila. Alam ko na pinangarap makapunta na Maynila. Sinay naman. Nakaiyak kayo para hindi na ako babalik dito ah. Kasi naman anak, buong buhay mo ngayon. Ngayon ka lang mawawalay sa akin eh. Huwag kayo mag-alala. Sama ko naman si Itay tsaka si Kuya Rolly. Oo nga, pero anak, pangako mo ha, hindi ka magpapalipas ng gutom. Kakain ka palagi sa oras. At saka umiwas ka sa away. Magulo daw doon sa Maynila 1. Opo, Nay. Opo. Tsaka kung ano man, wala mang mangyari doon, bumalik ka lang dito ha. Maghihintay kami dito. Alam ko naman po yun, Nay. Saka huwag kayo mag-alala. Gagawin ko lahat para maging matagumpay ako sa Maynila. Hindi ko naman pinagdudahan yun kahit isang segundo, anak. Alam ko, sisikat ka. Ayan na! Sige, Nay. Ingat ka, Willie! Juan! Gagabihin ako kami. Sige po, Nay. Kami nang bahala. Sandali lang. Ingat dun, ha? Juan, ha? Ikaw na bahala. Oo. Ah. Ay, sige. Nagtungo sa Maynila si Willie, dala ang kanyang munting pangarap na maging isang sikat na mang-aawit. Sabay susundo sa atin? Ang ingay naman pala dito sa Maynila. Kuya Rolly. Oh. Kasing kulay rin ba ng nasa comics, no? Manila? Oo. Maganda. Kaya Kulay. nga ba, hindi ako nagkamali sa Manila? Mawalang galang na po. Kayo po ba ang grupo ni Willie Garte? Kami nga po. Galing pa kami ng Samar. Sekretaryo ako sa Weya Records. Pinapunta po ako ng boss ko dito para sunduin kayo. Ako pala si Anita. Si Willie. Ako si Willie. Hi, Willie. Tara na po. Isang kaibigan mo ang nagpadala sa akin ng demo tape mo, Willie. Nagustuhan ko naman. Kaya ngayon, gusto kong madinig ng personal ang mga kanta mo. Pag okay sa akin, sa lalong madaling panahon, gagawa tayo ng album mo.
Ayos ba yun? Ayos na ayos po, Mr. Peralta. Nitong landas ng aking buhay na tulad kong isang Tuluyan ngang nagliwanag ang kapalaran ni Willie. Mula sa araw na ito, nagtuloy-tuloy na ang kanyang swerte at tagumpay. Unti nagkaroon ng katuparan ang mga pangarap ni Willie nang makarating siya sa Maynila. Sinimulan niyang gawin ang kanyang unang album sa ilalim ng Wea Records. Pero bukod dito, may isa pang bagay na nagpapasaya kay Willie. At yun ay ang unang pagtibok ng kanyang puso. Ayos ba, ayos ba? Yan, malapit tayo sa pintuan, ha? Kakatuhin ko na. Teka muna, teka. Yung buko, maayos ba? Alam mo, Willie, ilang beses mo tinatanong sa akin. Ayos, oo. Planchado eh. Oh. Eh, paano tong bulaklak? Hindi kaya mas maganda kung puti yung rosas imbis na pula? Pwede na yan. Sigurado ka, ha? Oo, maganda na yan, oh. Ganda nga, eh. Ano, kakatuhin ka na, ha? Teka. Gusto kong sabihin sana, eh. Oh. Maraming salamat nga pala. Salamat saan? Ewan ko sa lahat. Yung pagsama mo sa akin dito. Mula nung bata pa tayo hanggang ngayon, hanggang sa panligaw ko, tayo pa rin magkasama. Tayo pa rin ang magkasangga. Sana habang buhay na ganito. Alam mo, ano ba nakaya mo? Dramang-drama ka ngayon, ha? Ito tatandaan mo, ha? Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Yan ang pakakatandaan mo. Salamat. Salamat, kuya. Talaga. O ano ako ba maghihintay ba rito o kakatukin ko na? O magdadrama pa tayo? Ha? Sige, sige. Okay. Kabang ka pa. Huwag ka, kaban. Diyan na. Sige, may iwanan kita. Sige. Dito lang ako, ha? Sige, sige. Salamat, ha? Oo. Sino yan? Willie, buti na padalaw ka. Magandang gabi sa'yo, Anita. Ito, para sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Naniligaw ka ba? Eh, kung wala magagalit, yun sana ang bala ko. Pero Willie, kakakilala lang natin. Hindi mo pa ako masyadong kilala. Hindi mo pa nga nakikita itsura ko eh. Siguro tama ka. Hindi pa nakikita itsura mo. Pero nakikita ko naman ang pagkatao mo. Mabait na tao ka. At hindi ko maiwasan tumibok ang puso ko sa'yo. Subalit kasabay ng pagdating ng bagong pag-ibig, isang matinding pagsubok ang kakaharapin ni Willie sa paglipas ng mga buwan. Dahil habang nakatuon ang atensyon niya kay Anita, nalulung naman sa masamang bisyo ang isa sa pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Lalabas na ang unang album mo. Sigurado akong kikita to at sisikat ka na, Willie. Maraming salamat to sa pagtitiwala niyo sa akin, boss. Hindi. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa kumpanya namin. O, paano? May iwan ko muna kayo. May susunod pa ako meeting. Sige po. Salamat ho. Salamat ho. Oh. Bakit parang hindi ka masaya sa balita? Masaya naman, Tay. Pero parang kulang dahil wala si Kuya Rolly. Tay? Meron ba kayong alam na hindi niyo sinasabi sa akin? Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ng pinsan mo kung bakit lagi siyang wala sa bahay. Anong nalaman niyo? Willie, tama ang hinala natin. Lulong na nga si Rolly sa droga. Rolly. Daming pera.
lalo na. Hindi, party lang yan ng bayad ng Wea. Bayad dun sa unang album ko. Bakit naman nakalabas yan? Dapat yan, binabahan ko mo yan. Dapat yan, para sa, nakalaan yan para sa kasal niyo ni Anita. Ayan, alam mo na yung kasal, kuya. Meron akong mas importanteng bagay na inaasikaso ngayon. Oo. Meron akong nakausap na taga-rehab center. Ha? Medyo mahal pala makapasok dun, pero sabi niya naman, sigurado gagaling ang pasyente. Ano kala ko pinagsasabi mo dyan, Willie? Oh, tigilan mo nga yung mga salita mong yan. Kuya, alam ko na. Nung una gusto kitang tanong kung bakit eh. Tapos gusto kong magalit sa'yo. Kasi sira mo buhay mo. Naisip ko rin naman, baka hindi mo rin naman kinagustuhan to. Nadadala ka lang. Pero huwag kang mag-alala. Tatalunin natin. Huwag mo ko hawakan! Huwag mo ko hawakan, ha? Kuya Rolly, Bakit niyo paparihab? Bakit niyo paparihab? Ha? hindi makakabuti sa'yo ang bawal na gamot. Sisirain ka lang nito. Anong pakialam mo sa buhay ko? Ha? Anong pakialam mo? Wala kang karapatan diktahan ako sa dapat kong gawin o kung ano man ang gusto kong gawin. Tandaan mo to. Sino ba sa ating dalawa ang bulag? Ha? Kaya wala kang karapatan pangunahan ang buhay ko. Tama ka, Kuya Rolly. Hindi nga ako nakakita. Pero sino sa ating dalawa ang may direksyon ng buhay ngayon? Alam mo, Kuya Rolly, ayaw mong tulungan kita. Kung gusto mo sirain ang buhay mo dyan sa mga bisyo mo, sige, gawin mo. Pero huwag naman sa harapan ko. Huwag sa pamamahay na to. Napalayas niyo. Hindi ko na kailangan na sagutin niyo. Simple lang naman yan eh. Kung dito rin lang makakatapos itong ating pagsasabang to, edi ito lang. Lookong bata to, hindi na ako ginalang ah! Bumalik ka rin lang! Tay! Huwag na, Tay. Pinagbago ng ugali niyang pinsan mo. Hindi nagtagal ay lumabas din ang unang album ni Willie na Nasaan ang Liwanag. Kumita ito ng higit pa sa inaasahan ng lahat. At sabay ding pinag-usapan ng publiko ang pagsilang ng isang magaling na mang-aawit sa kabila ng kanyang kapansanan. Sa maikling panahon ay agad na sumikat si Willie. Ngunit may kakambal ring kalungkutan ang tinamo niyang kasikatan. At ngayon mga kaibigan, muli ko ibinabalik sa inyo itong guest singer natin to sapagkat meron ho siyang magandang mensahe sa kanyang awitin. Lalo't higit napapanahon po ito at marami na nagiging biktima talaga sa ating lipunan. So mga kaibigan, harito po sa awiting Bawal na Gamot, Willie Garte. Bawat higti ng sandali, halos di ko alam. Naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan. Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan. Hinahanap-hanap ko at inasam. Ukay sarap ng buhay kung siya'y aking nalalangham. Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan. At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di mabuo. Tahimik mo ngayon. Kanina, ang daldal mo. Wala lang. Naisip ko lang na, Willie, kasi sikat ka na eh. Baka ngayong sikat ka na, pagpalit mo na ako. Siyempre naman.
Panghinayang naman kung hindi ka pagbibigyan yung mga iba. Ha? Talaga gagawin mo yon? Nako, nangarog ko. Biro lang yun. Ikaw naman kasi. Tinatanong ko ba yun? Mahal kita, syempre hindi kita pagpapalit kahit kanino. Pangako yan, ha? Haro, Hmm? ano kulay ng langit ngayon? Medyo padilim na eh, pero ang ganda-ganda ng langit ngayon. Sabi na nga ba eh. Oo! Aro, Willie, anong ginagawa mo? May mga taong nakatingin sa atin. Tumayo ka Wala nga. akong pakialam sa kanila. Haro, magpakasal na tayo. Kahit saan. Kahit ngayon na, sabihin mo lang sa akin. Pangako ko sa'yo, bibigyan kita isang magandang buhay kahit bulag ako. Haro, bakit? Willie, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sabihin mo oo. Sabihin mo mahal mo ako at handa kang magpakasal sa akin. Mahal kita. Mahal na mahal kita at handa akong magpakasal sa'yo. Sa kasalan rin nauwi ang pag-iibigan ni na Willie at Anita. Masayang-masaya si Willie, lalo na't tuloy-tuloy ang tagumpay niya sa pagkanta. Willie? Sino bang pupuntahan natin dito? Harog, sa atin na to. Itong bahay? Itong bahay? Lahat to? Tay! Tay! Pati yung kotse dito, sa atin na rin yan. Talaga? Dito na tayo titira kasama si nanay at tatay. Ba't wala kang imik ngayon? Ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko, Willie. Ikaw lang ang sinurpresa mo ako eh. Baby, may bahay na tayo. Oh. Ang ganda-ganda. Bata pa ako nung ako'y nawala ng paningin. At isang bagay ang aking masakit na tinanggap. Mahirap mabuhay sa dilim. Pero dahil sa isang tao na ito, lumiwanag ang aking mundo. Para sa nag-iisang taong nagbigay liwanag sa aking buhay. Para sa iyo ang kantang ito. Di kita malilimutan, ikaw ang tangi kong kailangan. Pag-ibig ko'y pagkaasahang sadyang ikaw lamang. Lagi kang nasa isipan, aking napapanaginipan. Ang alaala mo'y walang hanggan. Wala na nga sigurong kapantayang kaligayahan ni Willie nang pakasalan siya ni Anita. Ngunit ang kaligayahang iyon ay tila pansamantala lamang. Dahil sa paglipas ng panahon, may mga bagong pagsubok na haharapin si Willie. Habang patuloy ang tagumpay ni Willie sa larangan ng pag-awit, patuloy din ang pagkalulong ng kanyang pinsan sa masamang bisyo. Oh, ito ka pala. Parang Rolly. Ano atin? Score ka? Oo, score ko. May pera ka ba? Ikaw naman, bira naman to. Diskarte mo na yan. Misa-misa lang naman. Bira naman, oh. Pucha naman, pare. Sa kabilang kanto nga, hinahunting ka na eh. Ang laki na ng atraso mo dun, ah. Bira naman. Pinapakinabangan naman niya ako lagi. Bira naman yun. Ano, piso lang. Tayo na, pare. Sisirain ang araw ko. Okay, bayad, oh. No, pare, huwag kang makulit! Ay, naku, Diyos ko! Hoy!
ligayang nakamtan, gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan. Hinahanap-hanap. Pare, sigurado ka ba? Oo. Samantala, Tulong mo na lang may yan mga sa pagsubok maghahanap. ding kinaharap si Willie. Lalo na nang manamlay ang kanyang singing career hanggang tuluyang magipit ang kalagayan ng kanyang pamilya. Salamat ha. O, sige pare, dadalhin ko na itong restaurant sa sakyan mo. Sige. Bye-bye pare. Salamat. Salamat din. Salamat. Kung mag-alala, Arog, makakabili ulit tayo ng mga kasangkapan natin pag nailabas na yung bagong album ko. Ano ka ba? Kahit hindi na. Pampasikip lang naman yung mga gamit na yan sa bahay natin eh. Arog, kahit plato at kutsara lang gamit natin sa bahay, ayos lang yun. Ang importante magkakasama tayong buong pamilya. Hindi naman ako nagreklamo eh. Alam ko hindi ka nagrereklamo, pero... Walang pero. Mahal kita. Mahal mo naman ako, di ba? Oh. Yun lang ang mahalaga. Pinangako ko sa'yo na bibigyan kita ng magandang buhay eh. Balak ko pa rin to pa rin yun, Arog. Basta't kasama kita sa tabi ko, magandang buhay na yun para sa akin. Bolera ka naman. Totoo naman eh. Huwag ka mag-alala. Pansamantala lang naman to eh. Aahon tayo ulit. Guard, dumating na ba yung mga pinagbiling ko? Wala pa po, sir. Ang tabayanan nyo, ha? Importante yung kailangan ko yun today. Okay? Eto, tandaan ko. Dumating din natin. Mr. Peralta? Willie, bakit pumasok ka dito? Mr. Peralta, hindi po namin alam na nasa loob po kayo eh. Meron nga kami ibibili na lang sa gwardiya eh. Pinagtataguan niyo ba ako? Hindi naman ganun, Willie. Kaya lang wala akong lakas ng loob para sabihin sa'yo na okay, tatapatin na kita. Bilang kaibigan mo, Willie, mupo ka muna. Upo ka muna, Willie. Hindi na po. Kung ano man sasabihin niyo sa akin eh, tatanggapin ko na lang pong nakatayo. I'm sorry, Willie. Yung nakaline up mong album, ang pagdesisyonan ng board na huwag nang ituloy. Mr. Peralta, kung may problema po yung kanta, babaguhin ko lahat po yun. Kaya kong baguhin yun. Basta ituloy lang muna natin yung album. Hindi ganun kasimple yon, Willie. Iba na ang market ngayon eh. Hindi na binibili ng tao ang mga kanta mo. Iba na ang gusto nila, yung mas mabilis. Kaya ko naman po gumawa ng mabilis na kanta eh. Bigyan niyo lang po ako ng konting oras. Isang buwan, kahit isang linggo po. Sigurado kung kaya kong gumawa ng kanta na sisikat din. Hindi ka naman nakikinig sa akin, Willie. Lipas na ang panahon mo. Wala na tayong magagawa doon. Bulag po ako, Mr. Peralta. Hindi ako bingi. Pero kung ang sinasabi niyo wala na ako. Na inutil na ako. Sa tingin niyo ba basta ko na lang siya tatanggapin?
Peralta, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Nakikiusap po ako. Para po sa pamilya ko. I'm sorry, Willie. I tried my best. Pero pati ako wala nang magagawa. Willie, tara na. Tara na. Okay na yan. Hanap tayo ng iba, ha? Halika na. Kanyang kapansanan ay agad napansin si Willie nang pasukin ito ang recording industry. Pero pinatunayan niya ang kanyang angking galing sa pagkanta at paggawa ng mga awitin nang sunod-sunod na tangkilikin ang kanyang mga obra. Narating niya ang rurok ng tagumpay at kasikatan. Sa paglipas ng panahon at sa pagpasok ng mga bagong talento, unti-unting naungusan si Willie hanggang tuluyang tumigil ang kanyang recording projects. Bagamat sanay sa hirap, mas masakit para kay Willie ang makitang nagdurusa ang kanyang mga mahal sa buhay. Willie, gabi na. Matulog na tayo. Huwag mo na ako intindihan. Meron akong kailangan buuin na kanta para magustuhan ng masa na mag-aahon sa pangalan ko. Willie, tama na yan. May bukas pa naman. Matulog na tayo. Natatakot ako. Pakiramdam ko, pag huminto ako ngayon, may hinto na rin pakikipaglaban ko habang buhay. Pagod na ako. Bakit ganun, Arog? Buong buhay ko, hindi ako nagreklamo kahit anong bigay sa akin ng Diyos. 5 taon pa lang ako nung nawala sa akin ang paningin ko. Ganun pa man, hindi ko pa rin siya sinisi. Nabuhay ako sa dilim kahit ayoko. Ngayon na nakakaangat na ako, binawi niya pa rin. Hindi niya binabawi. Walang binabawi, Willie. Kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, kaya natin to, malalampasan natin to. Willie, wag mo siyang sisihin. Sino sisisihin ko? Sarili ko? Nasa dilim ako. Anita, nasa dilim ako. Wala akong nakikita kahit konting liwanag. Alam mo ba kung gaano kahirap mabuhay sa dilim? Alam mo ba? Alam mo ba kung gaano kahirap mabuhay na hindi mo nakikita mga mahal mo? Willie, lumaban ka. Lumaban ka. Anita, buong buhay na ako lumalaban. Pero para saan? Para sa akin, Willie. Para sa amin ang mga anak mo. Para sa magiging anak natin. Ano ibig mo sabihin? Willie, buntis ako. Magkakaroon na ulit tayo ng isa pang anak. Hindi ba sapat yun? Hindi ba sapat yun para lumaban ka pa? Huwag kang tumigil, Willie.
Bagamat tila marami ng pinto ang nagsara sa buhay ni Willie, isa namang bintana ang muling magbubukas. Tay, ba't kayo nahinto? Kuya Rolly, ngayon ka lang. Tagal na kita hinihintay, ah. Paano mo nalaman ako yung nasa harapan mo? Kahit kailan, hindi ko nakalimutan ang paghinga mo. Tanda-tanda ko pa. Tagal ko na sanang gustong lumapit sa iyo eh. Minsan lang nakita kita sa TV. Habang kinakanta mo yung bawal na gamot. Alam ko, ako yung gusto mong pagsabihan eh. Yun lang para mo, para iparte mo sa akin yung mga salitang yun na pagsabihan mo ako. Kaya ako nagkalakas ang loob na lumapit sa iyo dahil sa gusto ko pag nagkaharap tayo, yung bang maayos na ako, yung nakawala na ako sa droga. San, malinis na ako. Tawarin mo ako. Kuya Rolly, hindi mo naman kailangan humingi ng tawad sa akin eh. Sapat na nandito ka. Unti-unti nang muling lumiliwanag ang lahat para kay Willie. Araw, mahanganak na talaga ako. Hindi ko na kaya. Sandali na. Sandali mo na lang. Nandisili tayo sa sa manghihilot. Parating na siya. Hindi ko na kaya maghintay. Hindi ko na sila mahintay. Araw, Willie, wait. Hindi. Lalabas na yun. Lalabas na yun. Sige. Sige, tulak mo. Ako bahala. Hindi ka pababayaan. Sige. Isa pa. Yan na. Yan na yung ulo. Ayan na. Malapit na. Malapit na lumabas. Ano? Kunti na. Nabawi ni Willie ang dati niyang kasikatan, buong tapang pa rin niyang hinarap ang mga bagong hamon sa kanyang buhay. Sa bandang huli, lubos-lubos na rin ang kanyang pasasalamat dahil kahit sandali natikman niyang magtagumpay at isakatuparan ang kanyang mga pangarap. Higit dito, mas tinuturing ni Willie na malaking tagumpay ang patuloy na suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya. Kaya naman, sa pagsilang ng kanilang bagong anak ni Anita, tila muling nagliwanag ang mundo ni Willie. Willie, huwag ka na kayang tumuloy sa show mo. Total late ka na rin naman eh. Sayang naman yung kikitain eh. Huwag kang mag-alala, kasama naman ako. Siya nga pala, may magandang balita ako. Kanina tumawag si Mr. Peralta. At sabi niya na baka matuloy daw yung bagong album ko.
Talaga? Oo, mag-uusap kami bukas. Naku, talaga? Kaya, Arog, konting tiis na lang. Swerte talaga tong baby natin. Paano? Lakad na kami, ha? Sige, mag-ingat ka, ha? Oo. Tay, mag-ingat po kayo. Tay? Wala bahala, Juan. Arog, ingat ka. Dali lang, Tay. Oh, bakit? Kahit saan ako pumunta, matatandaan ko yung mukha mo. Mahal kita, Arog. Mahal din kita. Sige, alis na kami talaga. Sige. Huli ka na eh. Sige. Tayo mo na lang ako, ha? Babalik kami agad. Kahit kailan naman, di ba? Lagi naman kitang hinihintay eh. Sige. Tay. Ingat. Bye, tatay. Bye ka, tatay. Bye, tatay. Pero minsan, may mga pangakong sadyang hindi natutupad. Para kahit na umalis si tatay, siya pa rin magpapatulog sa'yo. Di kita malilimutan, ikaw ang tangi kong kailangan. Pag-ibig ko'y pag-aasa. Alam mo ba siyang gumawa ng kanta na yan? Lahat ng kanta dyan, para yan sa ating lahat. Aking napapanagin, alaala mo, walang Himbing na. patuloy na hindi kukupas. Suyo ko'y lalaging tunay, malinis at wagas. Dahil habang mayroong bukas, sa puso ko'y ikaw ang lunas. Damdamin ko'y sadyang walang wagas. Dahil ikaw lang ang una ko't huling pag-ibig. Sa piling mo'y walang tigaling. Ika'y nag-iisa sa aking buhay. Dahil ikaw lang ang una ko't huling pag-ibig. Ang yakap mo ang aking langit. Kailan pa may di kitang pagpapalit. Kita malilimutan, ikaw ang tangi kong kailangan. Ang ibig ko'y pagkaasahan, sadyang ikaw lamang. Lagi kang nasa isipan, aking napapanaginipan. Ang alaala mo'y Oh, ang dami naman ito. Ano pa yung ginagawa mo? Nay, sopas na lang. Last na po to. Eh, kasi po gusto kong paghandaan si Willie dahil parang pakiramdam ko lang magiging maayos na lahat para sa amin. Parang mauubos na lahat ng problema niya. Ano pa bang may tutulong ko? Naku, eto nga. Mahal Oh, Nay, sige, yung gulay na lang po kasi sigurado pagdating ng asawa ko, pagod na naman yun. Oh, sige. Sige po, Nay. Anita? Anita? Rolly, ganyan itsura mo. Rolly, Si Willie. Si Willie? ano nangyari kay Willie? Ano nangyari
nangyari kay Willie? Pinapakaba mo ako. Ano nangyari kay Willie? Wala na siya. Aksidente siya eh. Ano? Anong wala? Anong na-aksidente? Hindi. Anong pinagsasabi mo? Nakadrugs ka na naman eh. Hindi. Hindi ako nagpipiro. Patay na siya. Patay! Hindi totoo yan! Hindi totoo. Patay asawa ko. Sabi niya ba? Siya. Nay! Hindi! Hindi totoo. Patay. Nagsisinungaling ka! Nagsisinungaling ka! Hindi! Tay! Tay! Hindi totoo yan! Tay! Tay, sabihin mo, hindi totoo patay asawa ko! Hindi! Willie! Willie! Tay! Tay! Laging sinasabi ni Willie sa mga nagmamahal sa kanya na kahit na nabubuhay siya sa dilim, dahil sa mga nagmamahal sa kanya, nagliliwanag ang mundo niya. Pero nagkamali siya. Dahil ang totoo, siya ang nagbigay liwanag sa aming mga buhay. At ngayong wala na siya, natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang dilim ng gabi. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, saan ako kukuha ng liwanag? Willie, natatandaan mo ba nung kinantahan mo ko? Bago man lang kita ihatid sa huling hantungan mo, ikaw naman ang kakantahan ko. Hindi kita malilimutan, ikaw ang lagi kong kailangan. Pag-ibig ko'y pakaasahan, laging ikaw lamang. Lagi kang nasa isipan, akin na mapaginipan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hangganan. Araw man ay lumilipas, pag-ibig ko ay di kukupas. Pangako ko ay lagi pag-ibig ko ay laging tunay. Kailan pa may di kita ipagpapalit? Na bawal ay ayaw ko nang tigilan. Anak, anong ginagawa mo? Nay, di ba siya ang tatay ko? Siya nga si tatay mo. Alam mo ba, tatay mo nagpaanak sa'yo? Nasaan na po siya? Si tatay, wala na. Pero alam mo, mabait ang tatay mo eh, kaya kasama niya ngayon lahat ng mga angel sa langit. Alam mo, kahit wala na si tatay mo, nag-iwan naman siya ng mga kanta sa atin para lagi natin siyang maaalala. At mananatili siya sa ating mga puso, magpakailanman.
Anita, kamusta na kayo ng mga bata? Paano kayo ngayon nabubuhay? Mabuti naman po. Magtitinda po ng kakanin. Kakanin? Opo. Ikaw din na nagluluto? Ikaw ang gumagawa? Opo. Ganun ba? Paano ka napamahal sa isang bulag? Kasi sa boses niya, mabait naman siya, malambing, maalaga sa mga bata. Ano sa tingin mo ang nagtulak sa kanya para maging isang sikat na singer? Gusto niya gumanda ang buhay niya, kahit bulag siya, gusto niya mapag-aral niya, mga anak niya. Oo. Nasaksihan mo ba kung paano siya gumawa ng kanta? Yung boses naman niya, tinitip niya, pinakikinggan naman niya, tapos ako naman susulat. Ano yung inspirasyon niya? Nasaan ang liwanag? Hindi daw siya makakita ng liwanag. Oo. Ano kaya ang magandang mga leksyon na matututunan natin sa buhay ni Willie? Magsipag. Kahit daw mahirap, tumawag lang sa Panginoon. Ano naman daw yung hinihiling mo sa kanila. Anita, maraming salamat ha sa pagpapahintulot mo na gamitin ng magpakailanman ang storya ni Willie. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you po, Tita Mel. Walang anuman. Sa magpakailanman, thank you din po. Sa Channel 7 po, sa Kapuso, salamat din po kay Tita Mel. Talagang hindi matatawaran ang halimbawang iniwan sa atin ni Willie. Buong puso niyang tinanggap ang kanyang kapansanan, subalit imbis na maging balakid, nagsilbi pa nga itong inspirasyon upang lalo siyang magsikap sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Bagamat hindi na natin siya kapiling, buhay na buhay pa rin si Willie sa kanyang mga awitin. Lagi itong magpapaalala sa atin na minsan may isang nilalang na kahit na nabuhay sa dilim, ay nagbigay pa rin ng liwanag at pag-asa sa mga taong minahal at pinaligaya niya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Habang buhay ay hinding